Ang storyang ito ay pinamagatang Strangers in the Cabin, The Broken Vow, Episode 5 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Guys, yung mga susunod na pahayag ay POV ni Marian. March of 2023. Alam ko sa sarili kong hindi tunay na lalaki ang taong pinili kong mahalin. At alam kong sa sarili kong mahihirapan ako kapag pinagpatuloy ko ito. Dahil baka wala akong mapala sa tagal ng panahong hinantay ko. Hindi ko nagawang maghanap ng iba dahil umaasa akong balang araw masusuklian din ni Rafi ang pagmamahal at mga sakripisyo ko para sa kanya. Hindi siya ganun ka-insensitive. Dahil alam naman niya ang tunay na nararamdaman ko para sa kanya. Kung ano man ang magiging desisyon niya, tatanggapin ko ito ng buong puso. Alam kong hindi niya ako sasaktan. At kahit hindi akong piliin niya, alam kong ipapaliwalag niya ito sa akin ng maayos upang maintindihan ko. Noong araw na nagpaalam siya sa akin na magbabaksyon siya sa Bohol ng mag-isa, pakiramdam ko, hindi na siya babalik pero nangako siya sa akin na babalikan niya ako at paapakasalan. Kaya hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ko ninanais na magkaroon ng interest dito sa sikat na influencer na kung tawagin ay JC the Dancer. Pero bakit kasama niya ang Rafi ko? Akala ko ba mag-isa lang siya sa bakasyon niyang to? At bakit binivideo niya si Rafi? At bakit si Rafi nagpapalit ng gulong nitong nasirang van? Magmula noon, araw-araw na siya may post na kasama si Rafi. Mula umaga hanggang gabi. Pati ang pagtulog ni Rafi, binivideohan din niya at pinupost sa lahat ng social media accounts niya. Para siyang isang obsessed sa magiging asawa ko. At unti-unti ako nakaramdam ng selos. Alam kong hindi malayong magkagusto si Rafi sa kanya. Dahil hindi mapagkakailang napaka-pogi niya. Maputi at maganda ang katawan. Ganito kong ilarawan sa akin ni Rafi noon yung mga type niya. Suwak na suwak ang description ni Rafi sa JC the Dancer na ito. Kaya naiinis akong isiping siya ang kasama ni Rafi ngayon imbes na ako. Pero bakit ganun? Sa lahat ng post ni JC ang kasama si Rafi, napakatamis ng mga ngiti ng mahal ko. Tila ba'y napakasaya niya ngayon kahit malayo siya sa akin. Hindi ganito ang mga ngiti ni Rafi sa tuwing magkasama kami. At hindi ugali ni Rafi na hayaang may kumuha ng pictures or videos niya. Bakit pumapayag siya dito sa atribidang to? Hindi ko ba nagagawang pasayahin si Rafi? Katulad ng pagpapasaya ni JC sa kanya? Noong gabi ng kaarawan ko na may nangyari sa amin ni Rafi, hindi pa ba sapat yun para maging masaya siya? At ako ang piliin niya. Unang beses ko yon. Pero mukhang yun na din ang huli. Kahit alam kong kapag umuwi na si Rafi, magpapakasal kami. Hindi ko pa rin paiwaglit sa isipan kong baka napipilitan lang siya sa akin. Hindi ko nagawang ipagtanggol si Rafi sa diktador niyang kuya. Dahil nanaig sa puso ko ang hangaring magiging mag-asawa kami. Napakamakasarili ko. Hindi ko man lang hinayaang mag-usap muna kami. At malaman ko kung ano ba talaga ang gusto niya. At kung ano ang tunay niyang damdamin. Madali akong pumayag sa gustong mangyari ni Kuya Mikel. Dahil ito rin ang gusto ko. Pero baka kapag pinilit namin ang gusto namin mangyari ikasira ito ng kaluluwa ni Rafi.
at tuluyan ng hindi magsabi ng tunay na saloobin niya sa amin. Matiising tao si Rafi. At madalas, hindi siya nagrereklamo sa kung ano man ang pinag-uutos ng kuya niya. Maging sa akin ay ganun din siya. Kahit halos lahat kinukwento niya sa akin, alam kong meron at meron siyang tinatago sa kaloob-looban niya na hindi niya ipinapaalam sa amin. Hindi pa ako sigurado sa puntong ito. Kung kaya ko ba magparaya kung sakaling tama yung kutob kong nilalandi si Rafi nitong JC the Dancer na to. Hindi ko pa kayang tanggapin na mawawala si Rafi sa akin dahil sobrang tagal ko na siyang mahal. At sobrang tagal ko na siyang hinihintay. Elementary pa nga lang siguro kami. Mahal ko na siya. Isang gabi matapos kami mag-usap ni Rafi sa phone, nakatanggap ako ng mensahe mula kay JC the Dancer. Tandang-tanda ko pa yung petsa. March 20, 2023. Hello, I'm JC. And I just want to let you know na katatapos lang namin mag-sex ni Rafi. Will you please stop calling and messaging him? He's mine. Kalakip ng mensahe niya ang litrato nilang dalawa na naghahalikan. Malamang, kinuha ito ni JC ng pasikreto. At malamang, hindi to alam ni Rafi. Also, I have the full video if you want to see it. Don't worry. I'll take care of Rafi. And I will love him more than you do. Just let me know if you want me to send a video. It's my pleasure. Hindi ko siya pinatulan. At hindi ko muna siya nireplyan. Dahil alam ko namang hindi imposible mangyari to. Hindi ako gagawa ng kahit anong bagay na alam kong pag-aawayan namin ni Rafi. Kaya naman, maghihintay pa rin ako sa abot ng aking makakaaya. Napakasakit isiping pinagtaksilan ako ni Rafi sa loob ng 5 araw mula nang umalis siya para magbakasyon. Sa sobrang sama ng loob ko, nagpakalasing ako ng gabing yon sa loob ng aming bahay. Grabe, napakabastos niya namang tao at nagagawa niyang kunan ng picture at video yung masaselang bagay na ginawa nila ni Rafi. Ang masama pa doon, nagagawa niyang isento sa iba. Paano na lang kung hindi lang pala ako yung pinadala niya nito? Paano kung biglang kumalat? Paniguradong ikalulugmok ni Rafi ang mga nangyari. Naisipan kong kausapin si JC at nakiusap na panadalihing sikreto yung mga ebidensya niya laban sa tunay na pagkatao ni Rafi. Naglakas loob akong reply ng message niya sa akin. Hi JC, I'm Marian. And I think you already know me. I appreciate you reaching out and I promise not to bother you right now. As long as you will promise not to scatter the pictures and videos you have. Madali akong kausap, JC. At sana naman, wala kang gagawin na ikakasira ni Rafi. I will not proactively call him or message him. Unless, siya ang unang tumawag o mag-message sa akin. You have my word. Okay, Marian. I promise. I will delete the pictures and the videos. I'm sorry for my behavior pero mahal ko si Rafi eh. You can back read all my posts sa FB at IG about someone na matagal ko nang hinahanap. Si Rafi yun. At ngayon magkasama na kami. Ayoko na siyang pakawalan. I hope you understand. I understand, JC. Let us have Rafi decide on that. Pinagkatiwalaan ko si JC sa pangako niya na hindi niya ipagkakalat ang pictures at videos nila ni Rafi. At nag-send naman siya ng patunay na deleted na yung lahat. Pero hindi ko mapigilang umiyak. Hindi lang pala ako yung umaasang mamahalin ni Rafi. Dalawa pala kami. Gaya ng sinabi ni JC,
Binasa ko ang lahat ng mga posts niya noon at pinanood ang lahat ng kanyang videos na may hashtag Archangel, hashtag The Cure, hashtag My Long Lost Love, hashtag Last Promise, at marami pang iba. Lahat ay patungkol sa isang tao na tumulong sa kanya noon at may pinangako sa kanya. Naalala ko ding may naikwento si Rafi sa akin about sa isang teenager na nasiraan ng sasakyan sa harap ng bar na pagmamay-ari niya na noon ay tinulungan niya. Naikwento ni Rafi sa akin na nangako sila sa isa't isa na pupunta sila sa Chocolate Hills bahalang araw. Mas lalo pa akong umiyak dahil ginawa ng tadhanang paraan ang love story nila. Bagay na kailanman ay hindi nangyari sa amin ni Rafi sa tagal naming magkakilala. Lasing na ako kaya sa sofa na ako natulog sa may living area. Habang si mom at dad ko naman natutulog sa master's bedroom. Only child ako kaya hanggang ngayon dito pa rin ako nakatira sa bahay ng magulang ko. My parents are both OFW. But when they learned na ikakasal na ako kay Rafi, they immediately went home to support me. Kinaumagahan, March 21, 2023, around 8 a.m. Nagising ako dahil sa sobrang sama ng pakiramdam ko. At may nararamdaman akong kirot sa puson kong hindi ko maipaliwanag. Nararamdaman ko din na parang may kung anong hindi komportable sa ibabang bahagi ng aking katawan. Yung pakiramdam ng isang babaeng dinadatnan, parang ganun. Sinubukan kong bumangon. Kahit medyo nahihilo ko at mas lalong sumasakit ang puson ko. Napansin kong may natuyong dugo sa hinihigaan ko. Ang dugo ay nagkalat sa kasuotan ko hanggang sa sofa. Ilit kong inaalala kung bakit nangyayari to. Dahil hindi naman ako laging sinusumpo ng dysmenorrhea. At delayed ako ng ilang araw sa buwan ng bisita ko. Hindi naglaon. Unti-unti ko naintindihan ang tunay na naganap. Sumigaw ako at humagulgol. At nagmadali ang mga magulang kong dalhin ako sa pinakamalapit na ospital. I'm sorry, Mrs. Guerra, but you just had a miscarriage. What? Is there anything we can do, Doc? I'm afraid there's nothing we can do. Parang gusto kong mamatay. Hindi ko alam na nagdadalang tao pala ako. At hindi ko iningatan yun. Napakaburara akong babae. At akong dahilan kung bakit nawalang panganay naming anak ni Rafi. Ito na ba ang parusa na pinataw ng kalangitan sa akin? Dahil naging makasarili ako. Malibang umasa akong mahalin ako ni Rafi. Malibang gusto ko siyang maging akin. Hindi ko muna ipinaalam kay Rafi at sa pamilya niya ang nangyari. Dahil hindi naman nila alam na buntis pala ako. Hiniling ko sa magulang kong panatilihing sekreto ito hanggang sa magkaroon ako ng lakas loob na magsabi ng totoo. Sa puntong ito, nagdadalawang isip na akong ituloy ang kasal namin ni Rafi. Dahil sa nagawa kong kasalanan. Namatay ang baby namin dahil sa kapabayaan ko. Kasalukuyan, Day 30, April 14, 2023. Wow! Bago tong sofa nyo ah. Bakit nyo pinalitan, Marian? Tanong ni Rafi sa akin nang makarating kami sa bahay. Ang hindi niya alam, kaya namin pinalitan ng sofang yun dahil yun ang naging uling himlay ng panganay naming anak. Wala akong mukhang maiharap sa kanya. At hindi ko siya matignan ng diretso sa kanyang mga mata. Wala naman, Rafi. For a change. Luma na kasi yung sofa na yun eh. Hindi ka ba muna uuwi sa inyo? Baka inaantay ka na ni tita. Bakit parang pinapaalis mo na ako? Hindi mo ba ako namimiss? Pagkatabi lang naman tayo ng bahay eh. Tsaka, alam naman ni mama na nandito ako. Hindi naman siya ganun.
Isang buwan kang nawala, di ba? Baka kako, gusto ko nang makita ni tita. Mamaya na ako uuwi. Halika nga muna dito yan. Tabihan mo ako dito sa bagong sofa nyo. At saka, payakap ako sa magiging asawa ko. Habang yakap ako ni Rafi dito sa bagong sofa, wala akong ibang nararamdaman sa puso ko kundi ang konsensya. Wala pa siyang kaalam-alam sa naging kababayan ko. At hindi ko pa kayang aminin sa kanya ang totoo. Siya nga pala yan. Simula ngayon, magiging active na ako sa lahat ng plans and arrangement natin na kailangan para sa wedding. So, anong theme ba ang gusto mo? Final na ba yung baby blue? Huwag na lang kaya muna nating ituloy yung kasal, Rafi. Anong wag ituloy? Anong sinasabi mo? Naisip ko lang naman, wala ka bang mga bagong na-meet dun sa Bohol? Baka lang nagbago yung isip mo. May intindihan ko naman. Ano ka ba? Walang nagbago. At itutuloy natin yung kasal. Buo na yung desisyon ko. At siguradong sigurado na ako sa'yo. Lumipas ang ilang araw, linggo, buwan, at hanggang sa dumating na kami sa puntong plansyado na ang lahat. Ang simbahan, ang venue ng reception, ang listahan ng mga bisita kompleto na. Lahat ng invitations ay handa na naming ibigay. Pati yung wedding gown na isusuot ko at yung isusuot ni Rafi handa na rin. Ang inaantay na lang namin, yung mismong araw ng kasal and some few minor things. Day 61, May 15, around 11 a.m. Kitang-kita sa mga kilos at galaw ni Rafi kung gaano siya kasaya nitong huli. Habang ako naman ay unting-unting nadudurog. May makailang beses na ring may nangyari sa amin pero lingid sa kaalaman niya. Gumagamit ako ng contraceptive pills para hindi na ako muling mabuntis. Alam kong mali ito sa mata ng may kapal pero hindi ko pa kayang magdalang tao. Dahil baka maulit na naman yung nangyari noon. Sa tuwing na pag-uusapan namin kung ilang anak pa yung gagawin namin, parang gusto ko na lang tumulan mula sa isang napakataas na building. Paano ko ba haharapin ito kung isa lang naman akong hamak na mahinang babae? Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong makilala sana yung magiging panganay namin. Kaya naman sa kaloob-looban ko, parang wala na akong karapatang maging ina. At ang masakit pa doon, hanggang ngayon, hindi pa to alam ni Rafi. Dahil naging parte ng buhay ni Rafi si JC, may makailang beses ko ding binisita ang FB at IG accounts niya. Pina-follow ko pa din siya at nag-aalala ko para sa kanya. Wala na siyang mga bagang videos at pictures. At puro mga cryptic posts na lang makikita mo sa social media accounts niya. Alam kong kami ni Rafi ang pinariringgan niya. At alam kong sa ngayon, nahihirapan din si JC. Alam kong nasasaktan siya dahil ganun din ako. Pareho kami nasasaktan kahit medyo magkaiba kami ng dahilan. Bakit ba kasi parehas kami ng minahal? Rafi? Hindi mo pa rin babubuhayin yung social media accounts mo? Tanong ko kay Rafi. Habang binabasa ko yung mga recent posts ni JC. At habang siya na may nagluluto sa kusina namin. Hindi na muna siguro. Okay naman yung buhay natin kahit walang social media eh. It's actually more peaceful. Nag-aalala kasi ako dito sa kaibigan mong si JC eh. Para kasing napaka-weird nitong mga post niya lately. Hayaan mo siya. Problema niya yan. Tsaka hindi naman talaga kami friends eh. At kung tutuusin, hindi naman talaga kami magkakilala. Ganun ba? Well, I just want to let you know. May masamang kutob kasi ako dito sa mga post niya eh. Baka lang may gawin siyang hindi maganda sa sarili niya. Nako, baka nagdadrama lang yun. Ganun naman talaga yung mga influencers na yan eh.
Tactic nila yan para mas dumami pa yung followers nila. Makalipas ang ilang sandali. Sarap. Yan. Luto na tong nilagang baka. Kain na tayo. Kailangan nating umalis ng maaga ngayon. Meron tayong appointment dun sa gagawa ng wedding cake natin, di ba? Napaka-perfect mo talagang asawa, Rafi. Baka naman tumaba ako nito, ha? Sisisihin talaga kita kapag hindi nagkasya yung wedding gown ko sa akin. Eh di, bumili tayo ng bago. Problema ba yon? Okay lang naman sa akin kahit tumaba ka. Hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Tigil-tigilan mo nga ako, Rafi. Alam ko yung mga linyahan mo at mga ngiti mong yan. Hindi pa nga tayo kinakasal eh. Halos gabi-gabi ka kung mag-aya, ha? Ayaw mo pa nun? Para mabuntis ka na kagad. Excited na ako maging tatay yan. Para akong nabiluukan sa sinabi ni Rafi. Kahit yung sabaw pa lang naman yung nilagang bakay na titikman ko. Diyos ko, ano ba itong niluto mo, Rafi? Ang anghang? Ala, di ba gusto mo yung medyo manghang? Dinamihan ko talaga ng siling espada yan eh. Oo, gusto ko naman. Nabigla lang ako. Umupo ka na din kumain para makaalis na tayo. Sige yan. Ilang layers ba ng wedding cake yung kukunin natin? Para kasing masyadong OA yung gusto ni kuya na 8 layers eh. Pwede naman siguro mga 4 layers lang. Yun nga rin yung iniisip ko eh. Di bale, ako nang bahala sa Kuya Mikel mo. Okay na ako dun sa 4 layers actually eh. Daanan na lang din natin yung para sa mga giveaways para matapos na. O sige, para wala na tayong gagawin the next following weeks. Gusto mo yan. Mag-date na din tayo pagtapos? Oh, sigurado ka? Sige, ang tagal na din natin hindi nakakapag-date eh. Nood tayo ng sine ha, yung romantic movie tapos mag-ano tayo mamang yung gabi pag uwi natin. Akala ko ba ayaw mo? Nagpapakipot ka lang pala eh. Tapos mag-shopping tayo while holding hands ha. And then mag-dinner tayo sa mamahaling restaurant. Tapos, Oo, yan. Gagawin nating lahat ng gusto mo. Huwag kang mag-alala. Grabe. Baka naman mamulubi ako sa'yo nito ha. Day 90, June 13, around 12 noon. Yan. Bakit? Hindi kita maintindihan eh. Bakit bigla kang aatras sa kasal natin? isang malaking katanungan ang gumuhit sa mukha ni Rafi. Nung mapagdesisyonan kong iurong ang kasal namin, hindi ko na kasi nakayanan. Hinahain na ako ng konsensya. At ayoko na magkunwari sa harap ng lalaking pinakamamahal ko. Pareho kaming umiiyak. At alam kong mas masasaktan siya sa sasabihin ko. Pero, karapatan niyang malaman ng totoo. Rafi, I'm sorry. But can we think this over? Sigurado ko pa talagang gusto mong ituloy ito. Of course. I promise that I will marry you. Can we end this nonsense now? Trust me, Rafi. But I have thought about this many times. Nahihirapan lang kasi ako sa tuwing nakikita kitang masaya dahil ang laki ng kasalanan ko sa'yo. What? Anong kasalanan? What are you talking about? Rafi, I'm sorry. I was so careless and I lost our baby. Patawarin mo ako, Rafi. I just don't want to keep this from you anymore. I can't go on lying to you like this, Rafi. I'm sorry. Imbes na magalit, awa ang nakita ko sa mukha ni Rafi. At imbes na itulak niya ako palayo, iyakap niya ako ng napakahigpit. Yan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Napakasama ko.
Wala ako nung panahong kailangan mo ko. Wala ako nung mga panahong nahihirapan ka. Ako yung dapat humingi ng tawad sa'yo. Rafi, please. Huwag ka naman ganyan, oh. Alam kong galit ka. Awayin mo ako kung gusto mo. Sumbatan mo ako. Saktan mo ako kung kinakailangan, Rafi. Magsabi ka ng totoo mong nararamdaman, hindi yung ganito. Shh! Tahan na. Tahan na yan. Hindi ako galit sa'yo. Kaya tigilan nating tumulan ng kabuluhang away na to, okay? Tama na. Rafi, wala na yung baby natin. Rafi, anong gagawin ko? Madali lang naman yung sagot dyan eh. Gagawa tayo ng bago. Rafi, magseryoso ka nga. Seryoso ako yan. At seryoso akong papakasalan kita, okay? Tahan na, baka pumangit ka pa lalo eh. Anong sinasabi mong pangit ako? Walang hiya ka. Kung hindi lang kita mahal, sinampal na siguro kita. Guys, balikan natin yung gabing muntik ng magukas ang buhay ni JC sa Bohol. Ito yung panahong iniwan siya ni Rafi. At siya ring gabing nakita siya ng resort caretaker na si Rico habang sinusubukan niyang kitilin ang sarili niyang buhay. Day 27, April 11, 2023. Around 8 p.m. Sir JC, sandali lang! Sigaw ng caretaker ng resort. Nang makita niyang medyo malayo-layo na ako sa dalampasigan. Lasing ako sa mga minutong ito. At wala nang ganang mabuhay. Bakit pa ako magpapatuloy? Kung yung taong ko kumpleto sa akin at gagamot sa sakit ko, tinalikuran na ako. Gusto ko nang mamatay. At gusto kong malunod sa kadiliman ng dagat. Sir JC! Huwag niyong ituloy! Huwag niyong ituloy yan, sir! Pilit kong binilisan ang pagtakbo para hindi niya ako maabutan. Pero sadyang mabilis ang kilos niya kaysa sa akin. Hinawakan niya ako sa braso at hinila pabalik pero nagpumiglas ako. Bitawan mo ako, kuya! Huwag kang makialam! Buhay ko to! Bitawan mo ako! Sir JC, hindi ito ang solusyon sa problema niyo, sir. Bitawan mo ako! Ayoko nang mabuhay! Iniwan niya na ako, kuya! Hayaan mo na ako mamatay, please! Bayaan mo na ako! Tapos, bigla niya akong niyakap. At naramdaman kong hindi lang pala akong umiiyak sa mga sandaling ito. Pati si kuya, umiiyak din sa hindi ko malamang dahilan. Sir JC, wag po. Maawa po kayo sa sarili niyo. Hindi ito ang solusyon, maniwala po kayo sa akin. Makalipas ang ilang sandali, nagising na lang akong nakahiga na sa kama ko sa loob ng cabin. Napalitan na din ang nabasa akong damit kanina. At nakita ko yung caretaker ng resort na biglang tumayo at inabutan ako ng isang basong may lamang medyo mainit na tubig. Inumin niyo muna ito, sir, para bumuti yung pakiramdam niyo. Salamat kuya. Nang mainom ko ang tubig, napansin kong bakas pa rin sa mukha niyang pag-aalala. Sorry kuya. Ang totoo niyan, hindi ito yung unang beses eh. Sorry kung nadamay ka pa. Alam ko, Sir JC. Sa maniwala kayo sa hindi. Pinagdaanan ko din yan. Alam ko. Unang kita ko pa lang sa inyo, sir. May idea na ako eh. Yung mga mata nyo, kagayang-kagaya ng mga mata ko nun. Bigla ako nagka-interes sa kwento ni Kuya Rico. Hindi dahil nalaman kong pinagdaanan niya din noon ang pinagdadaanan ko ngayon. Kundi dahil hindi pala ako nag-iisa.
May mga tao din palang katulad ng sitwasyon ko. Um, kung hindi niyo mamasamain kuya, ano po bang nangyari sa inyo noon? Oh, parang katulad lang din ng sa inyo. Akala ko talaga nun wala nang saysay ang buhay ko. Pero nung malagpasan ko yun, napagtantuhan kong ang sarap palang mabuhay. At dun ko nalaman ang ganda pala ng mundo. Hindi pa pala katapusan ng lahat, kahit iniwan niyo ako. Sino po siya kuya? Tsaka bakit niya kayo iniwan? Jordan yung pangalan niya nung tao nang iwan sa akin. Hindi kasi ako mayaman katulad niya kaya hindi ako makasabay sa mga trip niya. Mas pinili niyang iwan ako dahil isa lang akong balakid sa mga plano niya sa buhay. Jordan? Lalaki po yun, Kuya Rico? Oo, Sir JC. Kaya naiintindihan kita. Masyado naman kasi kayong halata. Alam kong may gusto kayo kay Sir Rafi. Ayokong manghimasok Sir JC pero kayong kaibigan lang Kung ano man yung nangyari sa inyong dalawa, huwag po kayong susuko. Huwag niyo akong tularan dahil baka pagsisihan niyo yun sa bandang huli. Oo kasi, hindi ko siya nagawang ipaglaban. At mas pinili kong magpatalo sa kahinaan ko. Kaya Sir JC, huwag po kayong panghihinaan ng loob. Hanggat buhay pa kayo, may pag-asa pa. Naging magaan ang loob ko kay Kuya Rico. At ikinuwento ko sa kanyang buong storya. Bago pa man kami muling pinagtagpo ng tadhana ni Rafi dito sa Bohol. At kaya ako may dalang maraming gamot dahil unti-unti na naman akong pinanghihinaan ng loob. At dito sa kabineto ko sana'y sasagawa yung plano ko. Iba talaga ang epekto ng depression sa tao. Lalo na kung mismong magulang mong nagdulot nito sa'yo. Naudlot ang mga plano ko dahil kay Rafi. Siya ang rason kung bakit muli ako nagkaroon ng ganang mabuhay. Pero ngayon, siya din ang rason kung bakit naisipan kong muling pagtangka ang gawa ng masama ang sarili ko. Hindi ko inaakalang sa maikling panahon na nagkasama kami, mamahalin ko siya ng ganito katindi. Masaya na sana ako At nakompleto na sana yung buhay ko pero biglang naputol. Inisip ko na lang na siguro hindi pa talaga ito ang katapusan ng mundo. At tama si Kuya Rico. Hanggat buhay tayo, may pag-asa pa. Day 29, April 13. Around 10 a.m. Bohol. Mga ganitong oras kami pumupunta ni Rafi sa Chocolate Hills. Kaya naisipan kong bumalik dito. Nagbabakasakali akong makita ko siya. At baka bigyan niya pa ako ng isa pang pagkakataon. Gusto ko siyang ipaglaban kahit alam kong ikakasal na siya kay Marian. Dahil ayokong pagsisihin ito sa huli kapag di ko ginawa kagaya ng sinabi ni Kuya Rico. Hindi siya sumasagot sa mga tawag at text ko. At mukhang tini-activate niya yung social media accounts niya. Hindi ko rin magawang tanungin si Marian dahil malaki yung kasalanan ko sa kanya. Sa kasamang palad, hindi dumating si Rafi. Pero okay lang. May bukas pa naman. At kung hindi ko talaga siya makita, susubukan kong hanapin siya sa Manila kapag nakauwi na ako. Napagdesisyonan kong tapusin yung 3-month stay ko sa cabin. Dahil baka magising si Rafi sa katotohanang ako talagang gusto niya. At baka bumalik siya kaya hinaantay ko siya. Dumaan ang mga araw at naging malapit ako kay Kuya Rico. Naging magkaibigan kami. Gustong-gusto kong paulit-ulit niyang kinakwento sa akin yung mga naging karanasan niya. Tinatawanan na lang namin yung mga maling nagawa namin sa mga sarili namin. At ngayon, naging inspirasyon ko ang storya ng buhay niya. Bata pa lang si Kuya Rico. Nagtatrabaho na siya dito sa resort. Dito niya nakilala si Jordan, na nooy bakasyonista lang din kagaya namin ni Rafi. Nagkaroon sila ng relasyon at isinama ni Jordan si Kuya Rico sa bahay niya sa Cavite. Naging mag-live-in partner sila ng ilang mga taon.
Pero hindi rin nagtagal. Negosyante si Jordan at palaging busy. At si Kiyoriko naman, walang trabaho ng mga panahong yun. Nasa bahay lang siya. At naramdaman niyang wala siyang ambag sa buhay ni Jordan. Maliban na lang sa gawaing bahay. Para siyang naging katulong. At sa tuwing may lakad si Jordan, hindi siya sinasama. Ikinahihiya daw siya ni Jordan. Ito ang dahilan ng palaging pag-aaway nila. Hanggang sa maghiwalay sila. May ilang beses ding sinubukan ni Kuya Rico na itilin ang sarili niyang buhay. At katulad ko, may ibang tao ding nagligtas sa kanya sa kapahamakan. Totoo pala talaga ang mga anghel, no? Siguro, ito ang paraan ng Panginoon. Nagpapadala siya ng isang anghel sa katauhan ng isang nilalang sa tamang oras at lugar. Doon sa mga kagaya ko at ni Kuya Rico. Sa mga katulad naming nawalan ng pag-asa. Simula noon, hindi na ako masyado nagpo-post ng mga pictures at videos sa social media. Palagi mga cryptic post na lang. Mga parinig ko kay Rafi at Marian. Umaasa akong kung hindi man matuloy ang kasal nila baka mabasa ni Rafi yung post ko at balikan ako. Wala akong ibang ginawa kundi antayin si Rafi sa cabin. At kapag malungkot ako, sinasamahan ako ni Kuya Rico. Dahil takot siyang baka may gawin na naman akong hindi maganda sa sarili ko. May mga times na sabay kami nag-aalmusal o di kaya naghahapunan. May mga times din na sinasamahan niya ako kapag gusto kong uminom. At may mga araw na sinasamahan niya ako kapag gusto kong gumala o magwalakwatsa sa labas. Para ko na siyang naging tatay. Kahit panandalian lang sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal at pagkalinga ng isang ama. Bagay na hindi ko kailanman naranasan sa daddy ko. Hanggang sa mga natitirang araw ko sa cabin, si Rafi ang laman ng puso't isipan ko. Perfect sana kung bigla na lang siyang lilitaw sa isang sulok. At muling manunumbalik ang tamis ng pinagsamahan namin. Pero hindi. Hindi siya dumating. Hindi nangyari ang milagrong ilang araw ko nang ini-imagine. Siguro, hindi naman talaga si Rafi ang gamot na hinahanap ko. At siguro, sarili ko lang din ang sagot sa lahat ng tanong na bumabagabag sa akin itong huling mga taon. Naging mas panatag ang kalooban ko at baka hindi ko na kailangang ipahamak ang sarili ko sa susunod pang mga araw na darating. Iminulat ni Kuya Rico sa akin kung gaano ako kaswerte na binayaan ako ng Diyos ng pagkakataong mabuhay sa mundo. Bagamat hindi ko man nakuha ang gusto ko ngayon, ang importante, may chance pa akong ipaglaban ang pagmamahal ko kay Rafi. Oo, hahanapin ko siya. Oo, lalaban ako. Oo, mahal ko siya. At hindi ako susuko dahil alam kong may pag-asa ako sa kanya. Ipinaramdam niya yun sa akin. At alam kong nagpakatotoo siya sa mga sandaling nagkasama kami dito. Nakita ko ang totoong pagkatao ni Rafi. At ngayon, parte na ako nito. At panghahawakan ko ito kahit gaano kaliit. Dito sa cabin na to, nahanap ko ang tunay na gamot sa sakit ko. Ang kapayapaan sa puso, sa isipan at sa kaluluwa. At nagpapasalamat ako dahil hindi ako nagkamali sa desisyon kong magbakasyon sa lugar na to. Day 89, June 12, around 8 p.m. Sige lang Sir JC. Iiyak nyo lang yun hanggang sa maubos ang mga luha nyo. Grabe. Ang dami nyo palang pondo. Gano'n na ba ako katagal na ganito, Kuya Rico? Mga 2 buwan na rin siguro simula nung umalis si Sir Rafi. Ah, ganun ba? Pero, salamat Kuya Rico ah.
Kung hindi dahil sa inyo, malamang wala na ako ngayon. Ano ka ba, sir? Sino pa ba ang magtutulungan? Tayo lang naman yung nandito sa resort eh. At saka, responsibilidad po namin ang kaligtasan nyo. Salamat Kuya Rico ah. Salamat kasi hindi niyo ako sinukuan. Hayaan niyo. Nangangako akong hindi na mauulit yung ginawa ko. Ang totoo niyan, itinapon ko na din yung mga gamot na nasa bag ko. Hindi ko na kailangan ng lahat ng yun. At nangangako akong hindi rin ako susuko. Lalong-lalo na kay Rafi. Mabuti yan, Sir JC. Ipagpatuloy mo lang yan. Sa bagay, kung kayo talaga ni Sir Rafi ang para sa isa't isa, panigurado, magkikita ulit kayo. Magtiwala ka lang. At kung mangyari man, huwag mo nang pakakawalan ha. Itali mo na kagad ang mahigpit. Huwag mo nang papatakasin. At parang awa mo na. Huwag mo nang tangka ay magpakalunod sa dagat ha. Ang hirap mo kayang awatin. Sige Kuya Rico. Tatandaan ko po yan pero paano ba yan kuya? Last day ko na ngayon. Uuwi na ako bukas. Sana pagbalik ko dito sa susunod, nandito pa rin kayo. Oo naman Sir JC, nandito lang ako. Sige na po sir, may iwan ko na muna po kayo ha. Inaantok na din ako eh. Okay kuya. Good night po. Day 91, June 14, around 6 p.m. Ang buong akala ko, magbabago ang desisyon kong huwag nang umatras sa kasal. Dahil ipinaramdam ni Rafi sa akin na gusto niyang matuloy ang pag-iisang dibdib namin. Alam kong darating panahon na gigising na lang ako isang araw na wala akong ibang makikita kundi ang mata ng lalaking pinakamamahal ko. Napuno ng lungkot, napipilitan, at nasasaktan. Ayokong dumating kami sa puntong yon. Kaya nagpasya akong kausapin si Kuya Mikel. Inausap mo na ba si Rafi, Marian ha? Oo, Kuya Mikel kahapon. Mukhang desidido siyang ituloy ang kasal. Kaya kailangan ko ang tulong mo. Eh yun naman pala eh. So why are you backing out? You know Marian, we're doing this because this is the right thing to do. And we both know that you are the one who really want this to happen. I don't understand your intention. Maniwala ka Kuya Mikel. Mahal na mahal ko ang kapatid mo. Pero ayokong maging parte ako ng mundo kung saan ikukulong natin siya. I'm doing this because I love him. Nag-aaway ba kayo or did he do something that made you change your mind? Come on, tell me. Pagagalitan ko. No, Kuya. This is my decision. And I will take full responsibility. Ibabalik ko ang lahat ng nagastos nyo. At ako na rin yung mag-a-announce sa lahat ng nasa invitation list na hindi na matutuloy yung kasal. There's no need for even, Marian. Huwag ko lang malaman na idea to ni Rafi dahil baka itakwil ko siya bilang kapatid. Also, I know that there's something else you're not telling me. There is definitely something else, Kuya Mikel. And I don't want to hide it anymore. I think this is the right time for you to know what the real story is. At doon, ibinahagi ko sa Kuya Mikel na nakunan ako na siyang naging pinakamahalaking dahilan kung bakit nagbagong isip ko. Yun ang ginamit kong rason at inilihim ko pa rin ang tunay na pagkatao ni Rafi sa kanya. Mas mabuti nang ako na lang ang sisihin niya para hindi na madamay si Rafi. Day 92, June 15, around 11 p.m. Yan. Lumabas ka dyan. Alam ko nandiyan ka sa loob. Yan, mag-usap tayo. Sigaw ni Rafi mula sa labas ng bahay. Halata sa boses niyang lasing siya sa mga oras na to.
At hindi ugali ni Rafi ang gumawa ng ganitong klaseng eksena. Marahil ay ipinaalam na ni Kuya sa kanya ang tungkol sa napag-usapan namin kahapon. Hindi ko natiis si Rafi at lumabas ako ng bahay para kausapin siya. Rafi, umuwi ka na. Huwag kang mag-iskandalo dito. Kilala kita, hindi ka ganito. Yan. Ano to? Akala ko ba okay na tayo? Bakit uurong ka na naman? Yan naman eh. Paano ko ba sasagutin si Rafi sa kalagayan niyang ito? Kitang-kita sa mukha at sa postura niyang masyado siyang dismayado sa akin. Umiiyak, amoy alak, at para bang naubusan na ng lakas. Hindi ako makapagsalita at nanahimik lang ng ilang sandali. Hindi ko rin siyang hinayaang lapitan ako. Hanggang sa bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ko at niyakap ang mga binti ko. Yan. Maawa ka naman sa akin, no? Please, wag mong gawin to. May kasalanan ba ako sa'yo? Alam kong hindi ako perpekto pero sinusubukan ko naman, di ba? Gagawin ko ang lahat, pangako. Mapasaya lang kita araw-araw. At nangangako akong magiging mabuti akong asawa sa'yo. Kaya please, wag mo namang gawin sa akin to. Napaluhan ako dahil masyado na akong naaawa sa kanya. Pero buo na yung pasya ko. At alam kong ito ang tama. Kahit masakit, kailangan ko siyang pakawalan. Kailangan na niyang lumaya sa kamay ng mga taong pilit siyang ikinukulong. Natayo ko siya mula sa pagkakaluhod at niyakap. Yan, please. Please don't do this. Hindi ko alam yung gagawin ko. Please. Rafi, patawarin mo ako. Believe me, I'm doing this because I love you so much. Rafi, it's about time na maging malaya ka mula sa akin. Mula sa kuya mo. And even from yourself. I promise, I will continue to be your best friend and support you all the way until I die. Rafi, I want you to be happy and be free. Magbakasyon ka hanggang gusto mo. Tumakbo ka kung yan ang magpapasaya sa'yo. Rafi, mahalin mo yung taong gusto mo. Simula ngayon, Rafi, malaya ka na. Kaya pwede kang lumipat. Alright! It's July 1st na guys, no? Grabe. Parang kailan lang nagsimula yung kwentong to, no? At ngayon, isang episode na lang yung natitira bago natin tuluyan malaman yung ending ng Strangers in the Cabin by Gino. Diba? Guys, gusto kong marinig yung side nyo sa lahat ng nangyari hanggang episode 5. Team Rafi and JC ba kayo o Team Rafi and Marian at bakit? I-comment nyo yung opinion nyo dahil gustong gusto kong mabasa yung prediction nyo bago dumating yung finale. Nako, sino kaya ang magkakatuluyan? At kung kayo yung nasa sitwasyon nila, ano yung gagawin nyo? Si Rafi, tama bang ipilit niyang tuparin yung pangakong magpakasal kay Marian kahit may bahagi ng puso niyang mahal pa rin niya si JC? O mas mabuting maging tapat na lang siya sa tunay niyang nararamdaman kahit masaktan ng lahat? Pero higit sa lahat, gusto kong pag-usapan natin yung sitwasyon ni Rafi. Maraming tao yung nagsasabing, bakit hindi na lang niya sabihin yung totoo? Guys, in reality, hindi ganun kasimple ang buhay. Alam nating lahat yan kasi mostly ng mga listeners natin, alam ko guys, na pagdaanan na natin lahat to. May mga taong lumaki sa isang community kung saan feeling nila hindi sila pwede maging totoo sa sarili nila.
Natatakot silang mawala ng pamilya, matakwil ang mga taong mahal nila, o hindi tanggapin ang lipunang nakasanayan nila. Ganito yung naging buhay ni Rafi. Matagal niyang itinago yung tunay niyang pagkatao. Hindi dahil gusto niyang manakit o manloko ng iba, kundi dahil pakiramdam niya, wala siyang choice. Mas pinili niyang akuin yung sakit kaysa maging dahilan ng pagkadismaya ng mga taong mahalaga sa kanya. But the harder he tried to become the person everyone expected him to be, the more he lost the person he truly was. At siguro, yun yung isa sa pinakamabigat na laban na pwedeng pagdaanan ng isang tao. Ang mabuhay araw-araw na hindi mo maipakita kung sino at ano ka talaga. Si Marian, tama ba yung naging desisyon niyang pakawalan si Rafi? Kahit siya yung matagal na naghihintay, nagmahal, at nagsakripisyo. O dapat ba niyang ipaglaban yung lalaking pinangakuan siyang pakasalan? At para sa mga taong nawalan ng minamahal sa buhay, whether it's losing a loved one, losing a child, losing a dream, or even losing the version of yourself that you once were, grief has no deadline. Walang tamang oras para maka-move on. Hindi rin sukatan ng pagmamahal kung gaano kabilis kang bumangon. Kung mabigat pa rin yung puso mo hanggang ngayon, okay lang. Umiyak ka lang kung kailangan. Magpahinga ka kung kinakailangan. Pero sana, huwag mong kalimutang bumangon ulit. Because even after losing something that you can never replace, life can still give you a reason to keep living. Kay JC naman tayo guys. Sa tingin ba ninyo, tama bang hindi siya sumuko kay Rafi matapos ang lahat na nangyari? O mas makakabuti na sana tinanggap na lang niya yung lahat at nagsimula ng panibagong buhay? Pero higit pa sa love story nila, gusto kong pag-usapan natin yung pinagdadaanan ni JC dito eh. Umabot siya sa puntong naniniwala siyang mas okay nang mawala kaysa patuloy na masaktan. Umabot siya sa puntong akala niya wala nang taong makakaintindi sa sakit na dinadala niya. Pero alam niyo ba guys, minsan yung depression sa tao, hindi siya halata eh. Diba kaya si JC madalas nakangiti lang siya, nakikipagkwentuhan, nakikipagtawanan, nagpo-post sa social media. Pero sa pag-uwi niya, sa likod ng mga ngiti niya, unti-unti na pala siyang nauubos. Guys, alam ko, maraming beses ko nang sinabi to before. Kung isa ka man sa mga taong nakaka-experience nito, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Hindi ka mahina, hindi ka pabigat, at lalong hindi ka nag-iisa sa laban na yan. The world is a better place because you're still here. At tandaan mo to, the person you're planning to become tomorrow will never exist if you give up today. Kaya kahit isang araw lang, kahit isang oras lang, kahit isang hakbang lang, choose to stay. Choose to fight. Because one day, you'll look back at this chapter of your life and realize, I'm glad I survived. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mendamanstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.